Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Sam. Lumaki po ako sa Quezon City. Pero parehong taga-probinsya ang mga magulang ko. Inalagaan kasi ako ng tiyahin ko na nakatira dito sa Maynila. Tuwing may mga espesyal na okasyon lang ako nakakauwi sa probinsya namin sa may Romblon. Minsan nga, once or twice a year lamang ako nakakauwi ron, Sir Seth. Kaya naman hindi ko gaanong naililibot ang lugar doon. Taong 1992, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagbakasyon ng medyo matagal-tagal sa Romblon. Hindi ko nasasabihin kung saang barangay ako nakatira dahil doon iikot yung mismong ikikwento ko sa inyo. Excited akong umuwi noon. Kaagad akong nag-impake ng mga damit ko at syempre, dinala ko rin yung kwintas na binigay sa akin ng tita ko. Palagi niya yung ipinapadala sa akin sa tuwing uuwi ako sa probinsya. Anyay, pangontra daw kasi yun sa mga aswang at masasamang elemento. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa mga aswang pero ng mga panahon na yun kasi, iniisip ko na baka hindi lang sila nag-i-exist sa mundo. Lalo na at dumarami na yung populasyon ng mga tao. Ibig sabihin, hindi na ganun kagubat yung lugar namin dahil kahit papano'y may mga kapitbahay na kaming nagsusulputan doon. Hindi tulad noong bata ako na kilo-kilometro ang pagitan ng bawat bahay. Sumaliin niya. Safe naman akong nakauwi sa Romblon matapos ang mahaba-habang biyahe. Pagdating ko sa lugar namin, medyo lalungkot ako dahil parang wala man lang yung pinagbago. Kumaga wala akong nakitang improvement sa barangay namin. Baku-baku pa rin ang mabatong daan. Maalikabok, walang lawasa. Puro balon at poso pa rin ang pinagkukuhanan ng tubig noon. Diyan pa man, natutuwa pa rin ako dahil garantisadong malinis ang hangin doon. Dahil marami pa rin mga kapunuan. Hindi tulad ng environment sa Manila. Tuwang-tuwa yung mama at papa ko nang matanaw nila akong naglalakad. Kagad nila akong sinalubong at niyakap noon. Isa-isa na rin nagsidatingan yung mga pinsan kong lalaki na madalas kong kasama kapag umuwi ako ron. Dahil siguro sa pagod at puyat ko sa biyahe, matapos namin kumain ng tanghalian ay kaagad akong nakatulog. 5:00 na ng hapon nang magising ako. At paglabas ko sa kwarto, nabungaran ko yung dalawa kong pinsan na pinaka-close ko noon. Sina JV at PJ. Tawagin na lamang po natin siya sa mga initials po nila noon. Miyaya nila akong maglibot-libot at dahil na-miss ko yun, kagad din akong pumayag. Hindi na nga ako nagsuklay ng buhok at kaagad na akong sumama palabas sa kanila. Narinig ko pang nagsalita si mama. Anyay, wag na raw muna kaming aalis dahil malapit nang gumabi noon. Delikado umano para sa amin lalo na't may nababalita umanong pamilya ng mga aswang na nakatira sa barangay namin. Tumawa lamang yung dalawa kong pinsan sa kanila sinabing babalik din kami kaagad. Walang nang nagawa si mama kundi pumayag na lamang noon. Una naming pinuntahan ay yung tabi ng ilog kung saan kami madalas tumambay kapag umuwi ako. Pagdating namin doon, nagulat kami dahil may natanaw kaming bahay sa hindi kalayuan. Pati si JV at PJ ay nagulat dahil wala naman daw bahay doon dati. Hindi na lamang namin yun pinansin. Ang pinaka-goal kasi namin, manguha ng mga bunga ng punong kahoy tulad ng dati naming ginagawa. Kahit na laking Maynila ako ay mabilis din akong umakyat sa mga puno dahil tinuruan ako ng dalawa kong pinsang ito. Una naming inakyat ang puno ng mangga. Kumuha kami ng bunga na malapit ng mahinog. Tapos ay sunod naman naming inakyat yung puno ng duwat na malapit doon sa bahay. Tuwang-tuwa kami dahil marami kaming nakuha no. Takip silim na noon at pasado 6:00 na. Nauhaw kami dahil pagod kami sa pag-akyat kaya naman naisip namin na makiinom ng tubig doon sa mga nakatira sa bahay. Kapalit nun ay bibigyan namin sila ng mga nakuha naming prutas. Kumatok kami sa pinto pero walang sumagot. Sumilip na lamang kami sa bintana para tingnan kong wala nga talagang tao doon. Sabay-sabay kaming napakunot noon ng
makita namin ang loob ng bahay. Yun na yata ang pinakakakaibang bahay na nakita ko. Wala yung papag. Hindi rin naman simentado ang floor. Tanging mga kawain lamang na nakasabit ang laruan. Yun bang yung tipong parang gumawa ka na rin ng sampayan? Nakatali ng alambre yung magkabilang dulo ng malaking kawayan at nakasabit yan sa mga kahoy sa may bubungan. Mga 5 hilera ng kawayan ang naroroon nun. Umikot kami sa kabilang side ng bahay kung nasaan yung pinakakwarto. Muli kaming sumilip sa bintana nun. Doon na kami talagang nagtaka dahil wala ring anumang higaan doon. Tulad ng nasa sala, puro nakasabit na kawayan ng naroon. Nakuha pang magbiro ni JV noon. Sinabi niya na mukhang mga taong paniki raw yata ang mga nakatira doon. Dahil kung iisipong mabuti, walang higaan. Kaya naman baka raw nakabitin sa kawayan ni mga natutulog doon. Nagtawanan kami, pero kaagad din kaming natigilan. May narinig kasi kaming paparating kaya naman nagtago muna kami sa malapad na likod ng puno ng duhat. Habang papalapit sila, naamoy namin na napakapanghinang paligid. Nakatakip na nga yung mga ilong namin pero nanonoot pa rin ito sa pangamoy namin. Marinig naming bumukas ang pintuan ng bahay. Bahagya akong sumilip at doon nga ay nakita ko yung 2 matandang babae at 3 binatilyo. Napatingin ako doon sa hawak nilang sako. Madilim na ang paligid pero alam kong hindi tubig yung tumutulo mula roon, kundi pulang likido na natitiyak kong dugo. Sumenyas ako sa mga pinsan ko na tingnan yung tinitingnan ko. At katulad ko'y nakita rin nila yon. Nakita rin nila yung sako na isinandal lamang nila sa gilid ng kanilang bahay. Dahan-dahan kaming lumapit doon at siniguro namin na hindi kami makakalika ng anumang ingay. Muli kaming sumilip doon sa maliit na siwang ng bintana. Gamin na lamang ang pagkagulat namin nang makita yung 5 nasa loob ng bahay na nakasabit patiwarik doon sa may kawayan. Parang nga silang mga paniki at kanya-kanya pa sila ng pwesto na. Ang mas nakakagimbal pa, pare-pareho silang mga walang saplot at nagmamantika yung balat nila noon. Para bang naligo sila sa may langis. Pati yung 2 matanda ay ganoon din ang pwesto. Nakabukas yung mga mata nila pero katak-katakang wala yung kulay itim sa mga mata nilang yon. Purong puti yon at bahagya pang nakaluwa. Nakanganga rin sila kaya naman kitang-kita yung mga ngipin nila na parang bangal lagari nun. Matutulis at malalaki. Nagkatinginan kami at siguradong iisa lamang ang iniisip namin noon. Paalis na sana kami nang biglang masagi ni JV yung sako na nakasandal sa may dingding sursa. Opo, nangyayari din po ito sa totoong buhay. Hindi pala yun nakasara kaya naman tumapon yung laman ng sakong yon. Laking gulat namin nang makita ang mga pira-pirasong bahagi ng katawan ng tao na medyo buto-buto na at halatang nakain ang laman nun. Gumapang kilabot sa buong katawan ko, pati yung sa ulo ko. Parang lumaki talaga dahil sa matinding kilabot eh. Si PJ ang pinakamahina ang sikmura sa amin kaya naman hindi na naiwasang hindi magsuka nun. At dahil doon, napatingin sa amin yung mga aswang. Alam kong nagising sila dahil bigla na lamang lumitaw yung mga itim nila sa mata. Bumaba sila sa mga kawayan at gumapang na para bang may inaamoy nun. Naamoy siguro nila kami. Dali-dali kaming tumakbo papalayo. Dumaan kami roon sa maraming puno para hindi nila kami kaagad makita. Pakiramdam ko noon napakahina ng tuhod ko dahil kahit tumatakbo ako ay nararamdaman ko pa rin ang pangangatog nito. Lalo pang bumilis ang kabog ng dibdib namin nang marinig namin na parang may tumatakbo sa likuran. Nangyamingon kami, may nakita kaming 3 dambuhalang baboy na kulay itim na sumusunod sa amin noon. Napakalapit na sa amin ng mga yon.
Yung tipong konting-konti na lang, maaabutan na nila si JV na nasa pinakahulihan. Mabuti na lamang at naisip ko na suot ko yung kwintas na ibinigay ni tita. Napalontra umano sa malaswa. Habang tumatakbo ay hinawakan ko yun. Sinabihan ko sina JV at PJ na kung suot nila yung mga kwintas nila na katulad lang sa akin, maaari hawakan nila ito. Sa awa ng Diyos ay belevin pa na nila ang mga kwintas nila kaya naman tulad ng silabi ko. Hinawakan nila ang mga yan, sirse. Napansin namin na parang bumagal ang takbo ng mga baboy na sumusunod sa amin. Haldon sa yung bilad na dalay nakaraping na rin kami sa bahay namin. Hinasmahilal kami God. Alas hindi na kami makahingla dahil sa pagod. Nang panumimila kami, hindi kami natanhinlawan na sabihin na unaat. Ang kakaibang bahay nila kipalarme. At yung naman nakapiragoy. Umani kami ng sermon kay mama at papa. Normal lang naman yun dahil nag-aano na sila sa amin. Ang mahalaga, nakabigtas kami. Doon pa lang namin nalaman na napakanaking tulong pa na ng mga kwintas na ibigay sa aming magpipid sa lingtiyahin namin. Tunay nga na pawantra yun sa mga aswa. Hanggang ngayon, sa pling uuwi ako sa probinsya, napag-21 namin nila JV at PJ ang kakaibang bahay na nakita namin ngayon. At ang mga aswanggay. Isang karanasang mahirap talibutan. Sa mula magtatanong kung may natangkabang bumalik doon para pinggan. Wala po, Sir Zep. Kumbaga sa lugar namin noong mga panahon na yun. Parang kumbaga natatakot sila. Ayaw na nilang makialam sa kung ano man yun. Mabuti na lamang talaga at hindi din kami nahabol at hindi din kami hinanap pa. Now, kung hindi ako nagkakamali, ay yung pamilya pinutukoy sa amin ng mga magulang ko. Buol. Sa probinsya namin, ang mga kwentang ito, Sir Seth, ay mga karanasan ng aking lolo. Mga totoong karanasan niya. May 10 taon nang patay ang lolo ko. Pero noong nabubuhay pa ito, mula nang maliliit pa namang kami ay halos gabi-gabi nga kaming kinikwentuhan hanggang sa kami ay tumanda na. Pinapaulit-ulit pa rin namin ang mga kwento niya nito. Hanggang sa nakabisado ko na mula sa pinaka-umpisa. Ang noon ako ay ipinawala at lumaki sa isang bayan na sakop ng Eastern Samar. Hindi ko na naman po babanggipin ang eksaktong palanan ng bayan namin bilang respeto na rin. Awanay siya sa wanong magkakapatid. Ang buhay payak na. Bukod sa pagko-opera at pagsasaka, pag-aabaka at pagtutuba ang ikinabubuhay nila. Maagang namulat si Lolo sa kahirapan ng buhay. Kaya imbis na mag-aral ay ginuguyi ang kanyang oras at panahon sa pagtulaw sa pagganap buhay. At dahil nga dito, Sir Seth, iba't ibang klase din kababanagan ang kanyang naranasan noon. Unang karanasan. Nasa edad 14 anyos pa lamang siya noon na mangyari ito. Nasa Bandanas 4 ng hapon noon na utusan siya ng kanyang tatay na ilipat ng pwesto ang 3 anabaw. Ihalap ng madamo bahagi para makain ng madami. Dahil kinabukasan ay gagamitin nila sa pagtaring ng palay ng maagang-maaga pa. Sinimagyan ng roon ako ang utos laywan. Sumakay ang roon ako sa isang kanabaw habang hinihiran niya naman ang tali ng isa. Ang palapda naman ay wala pang tali dahil maliit pa ito. Dahil na sumanap siya ng madamo, medyo napanayo siya kung saan banda ang padinaw sakaan. At nang pauwi na siya ay papadulim mayon. Binabagtas na umano ang daanan pabalik sa kanila. Nang meron siyang napansin. Kakaiba umano yung binadaanan niya noon. Siyang nagdulot sa kanilang takot dahil yung binadaanan niya, imbis na maputik ay mabato na at ang mga puno na nasa paligid ay hindi pamilyar sa kanya. Pero dahil ang kalsada na yun, ay yung alam niyang padaan pa uwi ay patuloy pa rin niyang binabagtas ang daan na yun. Bagamat kinakabahan siya ay pinaglabanan niya na lamang ito hanggang sa may nakita siyang maliit na kubo na may nakasimbing kasera sa loob. Nakabukas ng bintana pero ang pintuan ay nakasara. Yumapit pumalo siya sa kubo para makahingi ng tulong dahil naliligaw na siya. Tao po, magandang gabi po, may tao po ba dyan?
Pero walang sumasagot kaya marahan niyang ipinulak ang pintuan. Pumasok siya sa loob para magpahinga gawa ng pagod na kasi siya noon. At madilim na rin. Imbis na maiinipan daw siya dahil sa talaktak ang kanyang pawis ay nalalamig umano ang buong katawan niya dahil sa kabang nararamdaman. At napapaiyak na rin umano siya sa takot noon. Pagkapasok niya sa kubo, tumiin-pingin siya sa paligid kung may tubig o makakain man lamang pero walang ibang gamit na naroroon kundi yung gasera lamang. At ang nakapagtataka umano Sir Seth, kung bakit daw may apoy ang gasera yon samantalang ang mismo bote nila ay wala man lamang lamis po o anuman. Dito siya mas lalong kinabahan. Isa na rin niya umano ang bintana ng kubo pero imbis na mahiga at makatulog ay hindi na magawa. Nakaupo lamang siya sa tabi ng gasera nun at tahimik na umihiyak. Hanggang sa may marinig siyang parang mga taong nagsasalita sa labas ng kubo. Pero yung mga boses parang kakaiba. Pero kahit ganun pa man, ang nasa isip na lamang ni Lolo noon ay umuwi kaya ang ginawa niya. Nilakasan niya ang loob niya at nabulika siya na ula. Sino po nandyan? Hindi po ako masamang pawa. Pasensya na po at pumasok ako dito. Nariligaw po kasi ako inabutan na ako ng bilim. Tuminan niyo naman po ako makabalik sa amin Wika ng lolo ko. Pagkatapos niya magsalita ay nawala naman ng boses na kanyang naririnig noon. At doon ay hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nadisin siya umagala. At kakingulat niya na wala siya sa kubo o saan siya nakahiga ng gabing yun. Kundi, nandun po siya Sir Seth sa punong kahoy kung saan mismo niya ipinali ang kalabaw nila. Napaiyak siya sa tuwa noon. Malaking katanungan sa kanya kung bakit siya naloroon tayong pagtakali na sa mga kanabaw ay akagad naman siya umalis, di ba? At kung anong lugar ang napuntahan niya noong gabi yun. Bili-biling umuwi si Lolo noon at hindi pa man siya nakakarapi. Nakasalubong na niya ang danawang kapatid noon na hinahanap siya. Kagabi pa raw siya pinaghahanap noon. At anala sa kanya yung mga magulang nila. Lang makauwi siya sa kanila, ay kinuwento niya ang lahat ng pangyayari sa kanyang tatay at nanay. Na pati ang mga ito ay nagtataka dahil nung gabi ding yun. Ay hinarnap ng tatay ni Lolo saan ipinali ang kalabaw sa pagbabakasakaling baka nandun si Lolo. Baka natuknaw ng aso kung ano man. Kaya hindi na nakauwi pa. Pero wala umano si Lolo doon. Ang pangyayari niya ay isa sa malaking hiwaga sa buhay niya. Na nadulot sa kanya ng takot sa murang kaisipan niya noon. Sumunod na karanasan. Nagkukopra umano sila noon. Tanghali nang umuwi ang tatay nga para kumain at nagpaiwan si Lolo sa may kuprahan. Sige tay, ikaw na yung umuwi. Dala mo na ako ng pagkain pabalik mo. Mainam na yung magtatrabaho pa ako ng ilang oras kesa umuwi pa ako. Sabi ni Rono. Pagkalis ng tatay niya ay nagpatuloy siya sa ginagawang pag-akyat panaog sa mga puno para manguha ng niyog noon. Hanggang sa biglang napahinto siya sa paas ng puno na may marinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Nasa ibaba ng puno yun, kung saan siya umakyat. Dahil wala pa noong ito, bidata na palang lolo ko. Nakita niyang isang babae na nakasuot ng kulay puti na paldang mahaba. At napakahaba rin umano ng buhok noon. Kumakaway ito at nagsasalita na bumabara siya doon. Tinanong siya ni Lolo kung sino siya at ano ang kairaran niya. Pero hindi umano ito sumaglap at nakangipi lamang itong nakapinin sa kanya. Saka bumaba si Lolo sa puno noon. Nang makaharap yung babae, nakaramdam ng hiya si Lolo dahil sa napakaganda umano ng babae. Samantala siya nanlilimahiber sa pawis at taadad na siyang dumispansya noon. Nagsalipa si Lolo ng nakanipi. Anong ni Lolo ay kung sino siya at anong kailangan ni Dwight. Taga saan siya. Gawa ng may mga panahon na iwan. Yun yung kauna-unahang doon lang niya nakita yung danagang yun. Kaya imposible
adarong yun sa kanila. Dahil lahat ng padala sa kanila ay kilalang kilala ni Lolo. Ngumiti yung babae nito. Nagsalita. At ang sabi ay napadaan lamang umano siya. Nasa kabilang barangay umano ang bahay niya. Bagong dating lamang umano siya galing sa Maynila kaya ibang itsura niya. Matagal na niya umano ang kilala ang Lolo. Tayo mo na kasama daw siya, iniwanan muna niya para nga daw makausap si Lolo. Para imbitahan na may sayawan umano sila sa darating na Biyernes. Led na kasi Lolo noon. Kung bakit may sayawan sila sa alanganin na buwan. Hindi pa daw buwan ng Bayo noon. Gawa ng apagbuwan daw kasi ng Bayo, doon sulod-sulod ang mga sayawan nila. At malayong-malayo pang mga pista ng mga baryo noon. Lalong-lalo na yung lugar na pingutukoy ng babae kung saan siya nakatira. Pero galing pa man, sinabi sa kanilang babae na basta magpunta na namang daw siya buwan. Iintayin daw siya. Nagpakinala ito sa palalan Isabel. Proud ba ito umalis pagkatapos nila mag-usap noon. At tuwang-tuwa ng mga sandalingan si Lolo. Sa sobrang exciting niya ay mas talo pa siyang sinipag at ginanahan na rin siya sa pagkopra para na rin matapos ito. At para may pera siya pagsapit ng Biyernes. Dahil pihado daw kapag mapapanabin siya sa inuman. Dahil naman may pera. Magmula daw noon ay hindi na mawanawala sa isip niya si Isabel. At naikwento niya rin ito sa dalawang kaibigan niya. Dahil niya ay may nakinala siyang babae at pinuntahan patanabi siya sa kuprahan noon. At yun niya, tadakabilang barangay. Iminbitahan niya yung mga kaibigan niya na ito. Tatapusin niya umano yung pagkopra para may pera naman siya kahit papano. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan niya ito. Dahil nga sa excited din ang mga yon. Tumunong pa ito kay Lolo sa pagkopra. At yun nga, hindi na nga umabot ng Biyernes at nakatapos sila noon. Wala na silang pinagsabihan na iba pang binata sa baryo. Para sila lamang ang magpunta ron. Baka daw maunahan pa siya kay Isabel, wika ni Lolo. Mula sa baryo ni Lolo ay isang oras umano ang lakaran para makarating ka sa baryo kung saan naroroon si Isabel. Yan ang paggabi sila para walang makakita sa kanila. Para sa kanila daw na sa may sa bukid ay sisiw lamang sa kanila ang isang oras na nakaraan. Alas 6 nang umalis noon. Sakto lang daw yon para pagkarating nila ay nagsisimula na yung mga sayawan. Nakakaya naman daw kumadong maaga silang pupunta doon. Kumbaga nakatambay lamang sila sa plaza. Mas maigi nga daw yung pagkarating nila ay makita nila kaagad si Isabel doon. Alas 5 pa lamang, handang-handa na si Rono. Nabigo, sinuot daw niya yung pinakamaganda niyang damit at pantalon. Tapos naglagay ng pamada sa buhok at maligo siya ng pabawa. Tapawang-tapawa daw yung nanay ni Lolo noon. Dahil baka ba humahimatay si Isabel sa sobrang bango niya. At umalis na nga sila Lolo at nandanawan niyang kaibigan. Wala umano silang bilang inawan noon dahil maliwanag naman umano ang gabing yun. Dahil sa buwan. Lalalag ang binadaan nila ay mga palayan lang. Habang nasa daan umano siya, naririnig nila ang mga tugtog at napakaganda daw umano ng mga tugtugin na iwan. Kumbaga bago sa panbinig nila. At habang nagyalakad niya sila ay pasayaw-sayaw na sila noon at nagtatawanan. Habang papalapit ni sila sa baryo, ay nakikita nila ang mga ilaw ng disko na umiiba-iba nga at mas lalo yumakas ang tugtugan. Mas lalo minang binilisan ng paglalakad hanggang sa makapasok na sila sa mismo baryo. Gulat na gulat sila. Paano ba naman? Pagkapasok nila sa baryo na yan ay bigla na namang nawala ang tugtog. Napalipan ng katahimikan. Napakatahimik kumano ng panhigit at ilaw na nakikita nila roon. Laani mo ibisko ay wala din. Lahat ng bahay noon nakasara. At wala man lamang sila yung nakikita na kasimbi na tasera. Ni mga aso ay wala man lamang tumatawaliwan sa kanila. Nakarandam sila ng kilabot na mga sandaling yon. At dahil sa takot ay hindi sila bumalik pa para umuwi. Dahil ayaw na nga ng dalawa na bumalik pa.
Kumapok sila sa isang bahay at nagpanungsun ako saan ang bahay ng kapitan. Sinumaan naman sila noon. Doon sila nagpalipas na gabi. Gulat na gulat ang kapitan nang makita sila at kinuwento ni Lolo kung bakit sila nagpunta ron. At sinabi nga ng kapitan na naniniwala umano siya sa kwento ni Lolo. Dahil hindi naman daw sila ang nabiktima ni Isabel. May nagpunta din umano na dalawang kalalakihan na may-ari umano ng balkaw di motor o isa. Sumakay pa nga ng balkay dahil malayo ang sa kanila. Hinahanap nga din nila kung saan ang bahay ni Isabel dahil aakit nga daw sila ng ligaw noy. Pero katulad pingin ng Lolo, bigo din ang mga ito dahil walang Isabel na nakapira ron sa kanila. At base po sa kwento ng dalawang lalaking ito, lagi umanos na kami nang suwasakay si Isabel papuntang bayan. At bipula daw bumaba kaya hindi daw sila maaaring magkamali na yun. Na yun ang lugar na kung saan nakatira itong danadong ito. Temboy ng may pakot at lukot si Lolo. Inilihim niya ang nangyari sa kanila dahil baka daw pagtawanan sila pag ikwento pa nila yun. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Ako nga po pala si Mark ng Eastern Summer. Pero nasa Germany na po ako ngayon. At kasalukuyang nagtatrabaho. Isa po ang channel yo sa Homesick River ko. Salamat po. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Tess. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap sa probinsya ng asawa kong si Martin. Sa Maynilate. Dekada 90 may higit na mga panahon na yon. Nan magbakasyon kami mag-asawa kasama ang matalik kong kaibigang si Ligaya. Buntis ako ng mga panahon yon. Pero hindi pa naman gaanong halata dahil sa 3 buwan pa lamang. Ayaw sanang pumayag na magbakasyon ng asawa ko dahil marami umanong mga kababanagan ang nangyayari sa kabilang baryo. Pero ako itong nagpupumilit. Malapit na yung kaarawan ng kanyang ina. Ano man lang ba yung minsan lang magbakasyon kami para naman makasama niya mga magulang at may paghanda na rin namin ng papalapit na kaarawan ni Nanay Lourdes. Silabi ko pa sa kanyang hindi naman ang mga kababaragang sinasabi niyang pupuntahan namin, kundi ang mga magulang niya. Dahil na sa pagiging makulit ko ay napapayag ko na nga si Martin. Sakto namang kakarating lamang ng matalik ko kaibigang galing sa ibang bansa. Kung kaya't inaya ko na rin siya sumama sa aming magbakasyon. Pumayag si Ligaya. Kaya't nang mapagkasunduan na namin ng takdang araw ay bumiyay na kaagad kami. Pagdating namin sa probinsya ng asawa ko, masaya naman kaming inistima ng pamilya ni Martin. Masaya na nakipagkwentuhan sa amin si Nanay Lourdes samantalang ang asawa ko. Magiliw na nakikipag-usap sa mga kabarkada nitong nagsipagpuntahan nang wala man na nagbakasyon si Martin. Nang nasa kanagipnaan na kami ng pag-uusap, labanggit sa akin ni Nanay Lourdes na marami nga daw kakaibang bagay ang nangyari sa baryo nila. Kaya't mag-iinap tuwano kaming dalawa ng kaibigan ko. Lanong-lalo na umano dahil buntis pa naman ako noon. Hidaw na tumawa ako at nagtanong kung nagbibiro namang ba si Nanay. Wala pa kasi kaming isang araw sa bahay nila pero pinagingat din ako kagad. Isa pa, ako yung tipo ng babaeng hindi agad naniniwala sa mga sabi-sabi. Gusto ko may patunay muna bago ko paniwalaan. Seryoso namang sumagot sa tanong ang biran ko. Silabihan niya akong walang bahiran para magbiro siya. Hindi naman lingid sa test na gibib na tong barin tinitira namin, di ba? Kadalasan sa mga ganito, daaman na mga aswang. Tsaka iba pang klase yung mga elemento. Wala namang masama kung susundin mo yung mga sinasabi ko, anak. Para lang din naman sa'yo yan at sa kaibigan mo ng sabanon. Hindi kayo mapahama. Wika ni Nanay Noan. Sablit na tingnan ko si Ligaya. Kita ko sa ekspresyon ng mukha niyang hindi siya naniniwala sa sinabi ni Nanay Lourdes. Dahil sa iyo ko namang mapaya ang binan ko o masabihan akong palit ang ugali.
Tumamo na lamang ako at sinabihan ng binan kong, "Huwag siya mag-alala. Dahil tatandaan ko mga bidding niya. Isa pa nga pala, Tess. Kung maaari lang ay huwag kang lumabas ng bahay kung wala kang kasama. Mahirap na. Mas mabuti na yung mag-oblihin na tayo." Paabring niya pang saag nun. Sa unang gabi pa lamang na nasa bahay ako ng mga magulang ni Martin. Hindi ako nakatulog na maayos. Naiinipan ako at pakiramdam ko. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa kung saan. Nakakarinig rin ako ng mga mahihinang huni pero hindi ko maintindihan kung huni ba yun ng ibon o ano. Pasado lastas na ng madaling araw nang dalawin ako ng antok. Kinabukasan, tawali na ako nabising. Nadatman ko ang ina ni Martin sa bulwagan kausap ang kaibigan ko. "Si Martin po, Nay." Tanong ko kay Nanay Lourdes nun. "Kasama ni tatay mo, anak. May pinuntahan lang." Kinahapunan ng araw na yon, nakipag-inuman ng asawa ko sa mga kahanak niya. Ako naman ay nakikinig lamang sa usapan nila habang nagganglapan ng prutas na bananang biyanan kong lalaki. Makaraan ng ilang minuto ay nakaramdam ako ng pagkabagot ko. Kaya naman, napagpasyan kong lumabas muna ng bahay para magpahanin. Lawa na sa isipan ko ang may bit na bilin ng binan kong babae sa akin na huwag lumabas ng bahay nang walang kasama. Naging abala kasi sa pagluluto ang binan kong babae. Ayaw niya naman akong patulumin. Samantalang ang kaibigan ko namang si Ligaya ay natutulog. Paglabas ko ng bahay, naglakad-lakad na ako. Makaraan ng ilang segundong paglalakad, bigla na lang narinig ang balahibo ko, Sir Seth. Nang may nakasalubong akong matandang babae na napakapalim tumingin. Ewan ko ba? Pero habang naglalakad papasalubong sa akin ng matanda, hindi ko maiwasan magtaasa ng mga balahibo ko sa buong katawan. Nakaramdam ako ng takot kaya nagmadali na akong maglakad nun. Nataon namang may natanaw akong tindahan kaya doon na ako dumiretso. "Hindi ka pa darito, ano?" Anong matandang yan? Maraan akong tumango bago inabot ang binili ko. "Nakita kipan nakasalubong mo yung matandang si Manang Kuring. Ang mas mabuti pa, bumalik na nakaadad sa inyo bago pa magtakip silim." Saad sa akin ng matanda na para bang may nais siyang sabihin pero hindi nga na masabi-sabi. "Sige na, umuwi ka na't magbibirinda." Hindi na ako nagsalita pa. Agad na sinunod ko na lamang ang sinabi ng matanda niya. Pagdating ko sa bahay, sumalubong sa akin ang nag-aalalang si Nanay Lourdes. Pinanong niya ako kung saan raw ako galing at bakit hindi ako nagpaalam. Kabilin-bilin niya pa naman sa akin kung lumabas ng bahay ng walang kasama. Humingi ako ng paumanin. Sinabi ko kay Nanay Lourdes na nakalimutan ko ang biling niya sa akin man. Na nababot kasi ako kanina kaya may isipan po maglakad-lakad na muna sa labas. Diyos ko naman, Tess. Sa susunod ay huwag mo nang ulipin ang ginawa mo, ha? Sa pagdaan ng mga araw ay palagi kong nakikita ang matandang si Kuring. Tuwing sumasapit ang dapit hapon. Nasa hindi kalayuan ito. Nakatanaw lamang sa bahay ng mga bilan ko. Mga ilang minuto rin itong nakatayo. Gustuhin ko mang sabihin sa bilan kong babae ang tungkol dito. Pero sa ping nagpapangka akong banggitin yon, bigla-bigla kong nakakalimutan. Hambrim sa noong sumapit na ang karawanan ina ni Martin. Naging abala na kami sa paghahanda. Kinaranabiyan ay dinaraos na ang paggiriwang ng kanawan ni Nanay Lourdes na. Isa-isa nang dumating ang mga bisitang kaanak ko ang rinaman ng asawa ko. Membad isa ako sa kusina. Saglit akong tumigil sa pag-aayos ng mga platong paglanagyan ng mga pagkain ihahain. Lasa bakuran ng kadanapan ng gabi yon kaya ako lamang ang nasa kusina ng mga sandali ito.
Kasalukuyan akong nagpapanina ng mga sandalin yun. Nang bigla akong nagulat. May mga bisid na biglang yumakap sa akin mula sa likuran. Igimiya ko para ito. Masayang salamat ang asawa ko dahil kung hindi ko raw siya pinilit na magbakasyon, hindi siya magiging masaya kasama ang kanyang mga magulang. Mister ko ng patayan, sir, sir. Nakangiting tumamu ako at sinabi ko sa kanyang ayos na makita ko naman siya masaya. Masaya na rin ako. Jesus, mamaya na yung harutan ninyong dalawa, uy. Mahiyaya naman kayo't nakakasokong panoorin. Pabirong wika ni Ligaya ng madatnan kaming mag-asawa sa kusina. May pa-action-action pa ito na parabang nabubuwal. Diniro ko naman siya pabalik at sinabing inggit lamang siya. Paribasa kasi tumatanda na siya pero wala pa rin kasintahan. Dako, bakit hindi man siya maganap ng magiging kasintahan doon sa labas ng bahay para naman hindi siya mainggit sa aming mag-asawa. Kibiar ko, hindi ko kailangan ng lalaki, no? Sakit lang sa ulo yung mga yan. Aray, sakit pa. Kung makakapagsabi ka namang sakit lang sa ulo ang mga lalaki, parang wala ako dito ah. Pinitigilan niyo ako. Alam niyo, mas mabuti pa. Tulungan niyo na lang ako mag-asikasa sa mga bisita. Saad niya. At kinuha na nga mga platong may lamang pagkain nun. Natawan na lamang ako dahil sa naging reaksyon ng kaibigan ko. Tiningnan ko ang asawa ko. At sinabihan siyang tutulungan ko na muna ang kaibigan kong mag-asikaso nun. Sige mahal, pero wag kang masyadong magpakapagod ha. Sagot niya. Nakita kong pabiro pang tumirik ang mga mata ni Ligaya sabay natatawang wika ng nakakaingit naman kayo. Sana ako rin magkaroon ng nobyo. O diba, sabi ko naiinggit ka nga. Ayaw mo pang aminin kanina. Oo nga, naiinggit na nga ako, kainis. Turan niya. Diba nung nakaraan pa nagpapapansin sa yung pinso ng asawa ko? Tanong ko. Nanlaki ang mga mata ng kaibigan ko nang marinig niyang sinabi ko. Sino? Si Victor? Oh, Diyos ko, mahabaging langit. Yung tukmol na yon. Kahit pa sabihin natin siya na lang yung matitirang lalaki sa mundo, hindi ko papatulan yun. Kaya wag mo nang ireto sa akin yung taong yun ha. Bulalas niyang sabi na siyang ikinatawa ko naman. Ano ka ba? Hindi naman mukhang tukmol si Victor ah. Aminin mo na lang kasing may pagpingin ka rin doon. Kunyari ka pa eh. Kala mo naman hindi ko napapansing panay yung sulyap mo kay Victor kapag nandyan sa bahay. Diyos me, yung babae ka, parang awa mo na. Ahanin ko naman yung kagwapuang itsura ng hambog na yon. Kung nukno ka naman ng yabang at pagkababaero. Sakit lang sa ulo yon. Alos sabay naman kami napatingin sa pintuan ng kusina nang marinig namin may nagsalita at nagtanong kung sino raw ang tinatawag ni Ligaya na hambog at babaero. Sandali lang, gagawin pa pala ako sa labas. Ikaw na muna yung mag-asikaso dito ah. Wika ko kay Ligaya. Nagmadali na ako maglakad palabas ng kusina para hindi na makapagreklamo pang kaibigan ko. Pero paglabas ko ng bahay nun, nadaknang kong nagkagulo na ang mga taong kumakain. Nagkanya-kanyang pulasan ng mga ito at may binabanggit na mga katagang aswang. Akmang lalapitan ko na sana ang asawa ko pero bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkahilo. Kaya napakapit ako sa upuang nasa tabi ko noon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong nahilo at nakaramdam ng pagsusukat. Dahan-dahang nagdilim ang paningin ko. Bago pa man ako mawalan ng malay, nakita kong may sinapak ang asawa ko. At ilang sandali pa ay nasa tabi ko na siya at bago pa man ako tunuyang bumagsak sa lupa, ay agaran niya akong nasalo. Makaraan ng ilang sandali, nagising na lamang ako sa maihinang haplos ng kamay sa muka. At nung idinilat ko na ang aking mga mata, nakita ko ang nag-aalalang mukha ng asawa ko. Saglit na iginala ko ang paningin at doon ko na lamang nasa kwarto pala ako noon. Tess, kamusta yung pakiramdam mo?
Tanong ng mister ko noon. Medyo lutang pa ako ng mga sandaling yon. Kaya't hindi ko nasagot ang asawa ko. Dahil sa hindi pa man ako masyadong naimasmasan, agaran niya na akong tinanong kung kamusta ang pakiramdam ko noon. Kung ayos lamang ba umano ako. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Salip, ako ang nagtanong kung ano ang nangyari at sino ang matandang sinapak niya kanina bago ako nawala ng malay. Nawala yun. Kakilala lang ni tatay yung taong yun. Wala. Kung wala lang yun, bakit mo sinapak? Huwag mo nalang intindihin yung nangyari kanina, Tess. Hindi mahalaga yun. Mas mahalaga yung kalagayan mo ngayon. Ano, kamusta yung pakiramdam mo? Ayos na ba? Nag-aalalang tanong niya at pilit na iniibang usapan. Tumango ako at marahang bumangon. Sinabi ko sa kanyang ayos ako. Huwag na siyang mag-alala. Bubaling ako kay Ligaya. Tinanong ko kung nasaan si nanay nun. Ay naman sa kanya ay nasa labas umano, may inaayos lang. Natataranta si Ligaya nun. Kaya parang hindi ako kumbinsido sa kung ano man ang nangyayari. Bakit may parang tinatago sila sa akin nun? Kinulit ko ng kinulit ang mister ko naman nun. Paulit-ulit kong tinatanong kung anong nangyari. Nung una, ang sabi niya lang ay mahirap umanong ipaliwanag. Pero halos pagalit na akong nagtanong nun. Bumuntong hininga si Martin. Anya, ang matandang lalaking nakita kong sinapak niya. Asawa umano yun ng matandang si Kuring na naninirahan sa Karatig Baryo. Kaya niya yon sinapak dahil nakita niyang tumingin sa gawi ko ang matanda. Habang bumubuka-buka ang bibig na para bang may inuusal. Noon niyang tumingin siya sa gawi ko at nakita niya kung parang may nararamdamang kakaiba. Doon niya na nilapitan ng matanda at walang sabi-sabing sinapak tapos nilapitan ako noon. Bantog na aswang yung mag-asawang si Kuring at Andong dito sa lugar namin. Kaya alam ko may ginawa sa yun. May ginawa sa hindi maganda. May dinasal yun. Sabi niya. Hindi din ako kumbinsido pa rin sa sinabi niya pero kung pagbabasihan ko ang ekspresyon ng kanyang muka, seryoso yun. Pasensya ka na talaga, Tess. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko nung makita kita kaninang pabagsak sa lupa eh. Mabuti na lang talaga at nasalo kita. Latigil lamang ang pag-uusap namin na makita kong pumasok ang binan kong babae. At nangamusta nun. Sinabi ko namang ayos lamang ako. Sinabi pa ng nanay na kapag may naramdaman akong kakaiba, sabihin ko ano kagad sa kanya. Marahan akong tumango bilang tugon sa sinabi ng biyanan ko. Hinarap naman ni Martin ang kanyang ina at tinanong kung ano ang nangyari. Si ama mo na yung magkwento kung anong nangyari ha? Sambit naman ng nanay Lourdes. Nasaan ho si tatay at yung mga kapatid ko? Maya-maya lang babalik na sila dito. Iintay na lang natin sila para malaman natin kung anong balita. Sagot ng biyanan ko ron. Makaraan ng ilang minutong paghihintay. Dumating na ang biyanan kong lalaki at ang mga kapatid niya. Kagad mas sumalubong ang asawa ko at tinanong ang mga ito kung anong nangyari sa lakad. Hindi namin nabutan yung pamilya. Kailangan maganda tayo dahil malakas ang kutob ko. Baka balik yung mga yon. Maghigante. Maghigante ho? Ano pa yung nangyari? Sabat ko sa usapan. Isa-isang isinalaysay ng binan kong lalaki ang buong kaganapan nung nawalan na ako ng malay. Ayon nga sa kanya, matapos sa paki ng mister ko ang matandang si Andong. Mabilis yung tumakas kasama ang mga anak nitong alipores na nagbabalak mambiktima ng mga bagong salta. Bit-bit ang itaka hinabol ni na yon. At sa kabutihang palad ay nataga niya ang matandang aswang. Nakatakas yun dahil bumalik ang dalawa niyang anak at sinaklulungan ito. Pero napuruhan niya naman umano yon dahil sa makailang beses niya yung tinaga.
Sinundan pa nila yon hanggang sa kabilang baryo, kung saan naninirahan ng pamilya ng mga aswang. Pero sa kasamaang palad, wala silang nadatnan kahit na isa man lamang sa pamilya nito. Sa halip, tanging bahid ng dugo lamang ang nadatnan nila sa bahay at ang mga nagkalat na bote ng langis. Kaya dapat tumaganda umano kami dahil kilalang kilala niya ang mga yon. Hinding-hindi papayag ang mga itong maargabyado. Susugod ang mga ito sa anumang paraan. Makaganti lang. Huwag muna kayong lumabas ng bayan at maaari ha. Delikado kayo dahil tayong dalawang punteriya ng mga aswang na yon. Kaya sila sumugod dito sa bahay. Mukhang natiktikan yata nilang may bagong salta dito sa baryo natin eh. Wika ng ama ni Martin sa aming dalawa ni Ligaya. Laalala ko nung minsang magkasalubong kami ng matandang si Kuring. Sinabi ko yon sa kanila. At pati na rin yung may mga pagkakataong nakikita ko ang matanda sa labas ng bakuran. Pasensya na po tay kung ayin ko lang nasabi sa inyo. Hindi ko naman kasi akalaing totoo pa ng aswang yung matandang yon. Ayos lang yun, iya. Wala kang dapat alalahanin. Hindi mo ko gustuhan ni Mo nangyari. Isa pa, bago ka pa dito sa baryo kaya marami ka pa hindi alam. Basta sa ngayon ang importante, lahat ng mga sinasabi ng Nanay Lourdes mo. Pakit na din yung dalawa ng kaibigan mo ha. Papupuntahin ko si Damdam si Dora. Hihingi ako ng tulong sa kanya para maprotektahan yung mga panuhin natin. Hindi pwedeng magpakampanpi tayo dahil baka bigla na lang susupot yung mga aswang na yon. Sad yun, Nanay. Trouble people at puntaan mo. Maaga bukas ha. Para mabigyan ng proteksyon ng dalawa. Lalo nating si Tess. Naku, buntis pa naman. Kinabukasan nga, maaga pa lamang ay umalis na si Nanay Lourdes. Kami naman ni Ligaya ay hindi mapaladay sa kakaisip. Kung ano nga ba nangyari? Ano na lang ang gagawin namin kung sakaling biglang sumubod ang sinasabing aswang? Sa kakaisip na namin kung ano ang gagawin. Hindi namin namalayan ni Ligaya na may kumakatok na pala sa pintuan. Biluksan naman na ni Ligaya ang pintuan nun. Pagbukas niya, nakita ko si Nanay Lourdes at may kasama na siyang matandang babaeng. Sa pining ko ay nasa edad si Senpaner. May mga suot na kwintas at imapang burlole sa katawan ng matanda. Sa tingin ko, kung hindi ang pinanpin ng mga yon, malapangwantara. Sinabi ng biyanan ko na yun na nga ang albularyang si Kantaw si Dora. Kilalang magaling na manggagamot mo na yon. Maging sa ibang baryo ay karagang sinasadya pang punta ng matanda para lang mapagamot. Kaya malakas ang tiwala niyang matutulungan kami ng matanda nito. Hanya pa, may kakayam ring magpaanak ang matanda kaya papatingnan ko na rin umano ang ipinagbubuntis ko para malaman ng albularya kung nasa maayos na kalagayan pa ba nito. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa ang albularya, Sir Seth. Sinuri nga ang pinagbubuntis ko. At sa kabutihang palad ay maayos na ang kalagayan naman na nito. Pero nakikita niyang may marka umano ako. Marka ng aswang. Kaabit na nag-usan siya ng mga orasyon. May mga langisap down pa siyang ipinahid sa braso at pintikot. Nagpausok rin ng mga dinurog na lamang tiyong dahon na may kasama pang kamanhian. Ikinapat niya sa akin. Kaya't bahong-bawa ko nun. Parang masuka-suka ako sa nalalala pumusok. Sinabi naman ni Tandan si Dora, tiisin ko umano ang kakaibang amoy na nalalalap ko nun para tuluyan ng maalis ang marka sa katawan ko. Makaraan ng ilang minutong panggagamot. Lagi maayos ang lahat. Tagumpay na naalis ng albularya ang marka ng aswang sa katawan ko nun. Magiging maayos ng kalagayan mo, iha ha. Huwag ka rin magkana. Ano ba naman to? Imbis na saya yung piluntanapin dito problema pa yung pilatan. Paano dahil ito magsasaya ba yung inaaswan na pala tayo? Mahina at pabulong na lamang pero
Rinig kong reklamo ni Ligaya. Marahan ko siyang siniko at sinabiang huwag siyang mainay at baka marinig siya ng mga binan ko. Nakakahiya baka kung ano pang isipin. Mamaya, maisip pa nilang nasa hindi magandang sitwasyon ng kami tapos iniisip pa ng kaibigan ko ang tungkol sa pagpapakasaya. Hayaan mo na. Kapag natapos naman yung problema to, narako naman yung asawa kong ipapashare niya tayo. Sagot ko ron. Magkatabi kaming naupo ni Ligaya sa mahabang upuan habang pinagmamasdan ng ginagawa ng albularya. Marami siyang mga pangontang inilagay sa loob ng bahay at paging sa nabras ay mayroon ding pinatong nun. Mas dinamihan niya na niyang paglanapin ng pangontra sa loob ng kwarto ko. Matapos na yung nabdiyan ay biniliran niya ako na kung sakali mang magkagipitan at masira ang mga pangontang nilabay niya sa pintuan at bintana. Huwag akong mag-atubilin pumasok sa silid ko dahil mas tibid ba yun yung palontra sa silid ko ron. Nang sa ganun ay walang masamang nilalang ang mga kapasok. Mahirap na magtiwala sa panahon na yun. Lalo na't may katayahang manggaya ang mga aswang sa katauhan ng iba. Kaya mas maiging magdobleng ingat tayo. Isa pa'y bumpis ka. Mabango sa mga aswang absanggol sa sinapupunan. At ayan pa bagong sawi pa lamang kayo rito kaya gigil-gigil ba yan? Sa ngayon dito muna ako matutulog sa inyo para mabantayan ko kung sakali mang babalik ang aswang na yun. Sabi ng albularya. Laging aba na kami ng araw na yon at hindi mapakali. Maging ang asawa ko ay panay na ang paghahasa ng itak at nagwikam hinding-hindi raw siya papayag na may masamang mangyari sa akin. Sisiguraduhin niyang dadaan muna sa bangkay niya ang aswang bago umano makuha ang mag-ina niya. Huwag kang mag-alala, tol. Nandito kami ng mga pinsan mo. Nakahanda kaming maipaglaban sa mga kung ano man yan. Pagtatanggol natin yung binubuo mong pamilya. Wika ni Victor habang pitatapik-tapik ang Mr. Colan. Maraming salamat, Insan. Kung wala kayo, baka kami lang yung makikipagharap dito sa kung ano man to. Sus, wala kang dapat ipagpasalamat. Alam mo, Insan, kinuhan mo na akong manlikaw din sa kaibigan ng asawa mo. Ayos na yun. Bayad ka na sa akin. Propose na tayo. Sad pa ni Victor. Sabay pingin kay Ligaya. Kaagad na sumimawat ang kaibigan ko. Dahilan para mapapakamot sa ulo si Victor. Dan mukhang hindi epektibo sa kaibigan ko ang ginawa niyang pagpapakit nun. Nang yata na datong daladang to, napakasungit. At hindi ka lang maganda, hindi talaga kayo papapansinin. Reklamo ni Victor. Napapailing na lamang ako habang pinagmarmasdan si Ligaya at si Victor. Parang asat mga pusa. Kinagabihan. Pasado na sa 8. Kasalukuyan na kanina papahinga ni Ligaya. Nasa salang mister po. Nakikipagkwentuhan pa sa mga kaanak niyang nag-aabang rin kung sakaling may dumating ng bisita ng gabing yun. Maya-maya pa, bigla na lamang sumakit ang tiyan ko na parang miramukos ang kaloob-looban ng tiyan ko nun. Kaagad na ipinaalam ng kaibigan ko sa asawa ko ang nangyari. Nag-uunahan naman silang tumakbo papasok sa silid nun. Anong nangyari, Tess? Tanong ng mister ko. Akmamyalapitan niya na sala ako. Pero pinabid ng albularya ang kamay niya. At sinabihan siyang ito na ang bahalang kumingin sa akin. Bumalik na sa sala ang mister ko ron dahil mukhang sinyalis ng pananakit ng tiyan kong may paparaping ang bisita. Tumingin muna sandali sa akin si Martin. Tumango naman ako bilang pagpapahiwapig na sunbingan na lamang ang sinasabi ng manggagamot at magtiwala kami. Agaran siyang bumalik sa sala at sinabi sa mga kasama niyang tungkol sa nabanggit ng albularya. Maya-maya pa, maririnig ko na lamang na nagkakagulinar sa labas ng bahay. May mga umaalilong na mga aso
angin ng mga malalaking hayop na nakakapangilabot sa pandinig ko. Naging maayos ang pakiramdam ko matapos ang ilang segundong panggadamot na ginawa ng matanda noon. Pero kasabay ng pagkawala ng pananakit ng tiyan ko, nakakarinig naman kami ng mga malalakas na atungal sa labas ng bahay. Malalakas na kalabog sa bubungan na para bang may gusto manira ng bubungan ng bahay noon. Narinig ko ang malakas na sigaw ng asawa ko mula sa labas ng bahay. Para bang may hinahamon siyang kung ano. Anak ka nang bumaba ka dyan o matapang ka. Hadi ka dito. Ako yung harapin mo. O yung tao walang kanaban-laban. Sigaw na Mr. Colan. Taalin pag-atuwa lamang ang naririnig kong tugon ng nilalaw mula sa kaas ng bubungan. Lain-takutan naman ako. Kinikirabutan. Habang pinapakinggan ng kadanapang kalabugan at pag-atunaw sa labas ng bahay at sa bubungan. Ilang sandali pa, napansin kong parang naiinis na si Kandang Sidora. May inilabas na ikaulapigo mula sa daladalang niyang bayo. Pagkatapos ay nagmadali nang lumabas ng bahay noon. Marahan naman akong tumayo, lumapit sa bintana para sumilip kung ano na ang nangyayari sa labas ng bahay. Hindi ko na kasi narinig ang boses ng mister ko. Baka kung may nangyari na sa kanyang hindi maganda. Pilit pa akong pinipigilan ni Ligaya at sinabihang huwag lumapit sa bintana dahil baka mamaya. Nasa labas lang pala ng bintana ang nilalang, di ba? Mayari pa ako. Hindi ako nagpapigil sa kaibigan ko. Binaliwala ko ang sinabi niya. Dahil sa gusto ko talagang makita kung ano na ang kaganapan sa labas ng bahay noon. Noon nang nakasilip ako ay labis-labis ang takot na nararamdaman ko. Nang makita ko ang nilalang na nakikipagsagupaan sa matandang albularya. Samantalang ang kaanak ng asawa ko, kanya-kanyang nagpulasan para habulin ang aswang na papunta sa tanahibanuan. Kahit ng asawa ko ay ganun rin ang ginawa. Naghabol ito, papunta sa likuran ng bahay. Kaya't hindi ko na nasundan pa ng tingin yon. Ang matandang albularya naman, parang manina sa kanya yung pinagagagawa niya. Hanggang sa hindi ko na nakayanan pang pagmasdan ng mga kahindik-hindik na pangyayaring yon. Mabilis na akong umalis mula sa pagkakasilip at bumalik sa higaan. Tinanong pa ako ni Ligaya kung anong nakita ko. Hindi ako sumagot. Tahimik akong nakaupo sa gilid. Natatakot na rin ako at hindi ko mapigilan ang panginginig ng katawan. Nagsisituloy ako na sumilip pa ako sa bintana noon. Tess, halika sa sala. Doon tayo iya. Kaya sa akin ni nanay. Sumunod na kami ni Ligaya dito. Pagdating namin sa sala, doon kami nagtipon-tipon. Ilang minuto pang katahimikang naganap. Wala na kaming narinig na kahit anong inay sa labas noon. Kaya't sa tingin ko ay hinabon na rin siguro ng albularya ang mga natitira pa. Maya-maya ay pumasok na ang asawa ko. Kasama ang iba. Puro tilamsik ng dugong damit niya. May mga kalmot sa katawan. Nag-alala akong napatingin sa kanya pero napawi naman ang pag-aalala kong yun nang makita kong ngumiti ito at tagwikang nagtagumpay sila. Napaalis umano nila ang pamilyang yon. Gamit ang langis na binigay sa kanila ni Tandang Sidora. Ipinahid umano nila yon sa itak ng sagayon ay kung matamaan nila mga ganon, madaling masugatan. Hindi magagamot o hindi gagaling kaagad ang sugat ng mga nilalang na yon. Laking pasasalamat namin sa matandang albularya. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na namin alam kung anong dapat nangyari. Naging masaya yung natitirang araw namin sa bakasyon na ito. Nakagala-gala kami ng maayos. Sa tulong na rin ng mga pangontra nito ni Tandang Sidora, hindi na kami masyadong napapaisip. Kung dati rin sa baryong yun ay may mga napapabrita ang mga namatay na hayop.
nagsimula nang mawala ang mga yon. Bago pa man ako nakapanganak, bumalik na kami sa syudad. Hindi man ako nakapagbakasyon ulit doon sa lugar ng mister ko. Magpaganon pa man. Naging memorable sa akin at hindi ko makakalimutan ang aming karanasan doon. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po si Arlene. Dahil ang iba, masulit na akong listener. Ang kwentang ibabahagi ko sa inyo ay karanasan po nila Lola sa isang aswang. Hindi ko alam kung nakakatakot ba ito o hindi pero sa tingin ko, ako siguro ang sa kanagayan nila Lola noong mga panahon na yun. Baka po talagang bangingupin ako ng inawaraw. Apat na magkakapatid sila Lola. Dalawa silang babae. Siyang bunso at ang isang babae ang pinakapalanay. Brother sa paglaki po ni Lola, ay nagsilbing ang gabay ang ate niya sa paglaki. Yun na may kasi niya, pumangera tapos laman panagi ng subaran. Samantalang ang tapir nga naman, nakafocus halos sa mga lalaki niyang kapatid. Sa paglaki, magkasama sila. Kapag di mo utusan ng ate, kasama si Lola. Mamalengke, mabluto, may kukuning sa lugar-lugar at kung ano-ano pa. Paborito naman din siya ng api niya. At habang lumalaki ay mas nagkakasundo sila. Basta siya na bilang labasan ng kapapigyan ng mga hinalain at taguan ng sikreto. Siya din ang ginagawang reminder ng api niya kung may mga makakalimutang bagay. Dimating sa puntong nadbena din ang api niya. Alam din ni Lola kung sino-sino ang mga nanirigaw at pumaporma dito. Tapos syempre Sir Seth, meron isa doon na talagang matitipuan ng api nga ito. Tawagin na lamang po natin ng isa sa manliligaw ng api ni Lola at yung natitipuan niya syempre sa palalan Danilo. Ayon sa pagkakapaniwanag ni Lola, hindi naman kapangkaran si Danilo, pero maganda ang pimbig nito. Maisig, matamis gilip man ang magsalita. Ultimong si Lola noon, nung lakidaran niya talagang inalalayan niya ito ng mga something taon pa lamang si Lola. Tapos nasa 18 na ata ang api niya. Basta, mabaik na pao. At madanbabin mo ng halarin. Lumipas sa mga araw na medyo nalaman na rin ng mga magulang nila ang ungkol di pa sa maniligaw. Naginiwan naman ito ng kanilang ina. Nahulivin ka sa Pilipino. Pati ang tatay nilaw din. Natutuwa po kay Danilo. Matalino nga daw at manam. Ang sakatan ng alam noon ay ang pagiging mabistapke sa buhay. So bale, hindi pa naman para de propalis nga sagot ng api ni Lola si Danilo pero malaya itong nakikipagkita sa lalaki. Pag pupunta-punta ito kina Danilo, welcome na welcome ito. Ang setup ng bahay ni Danilo ay kubo law. Tatlong magkakahirerang kubo. Magkakaibang pintuan pero magkaabikip. Tapos sa labas lamang ng ubo ay isang malaking kamalig na walang pader. Doon lamang ang kondisyon. May lamesa sa labas at doon nakatambay ang ate ni Lola at si Benido. Di naman din kumakain ng buong pamilya. Yung mga kubo kasi para siyang kwarto na kumbaga. Wala naman silang gagawin to, di ba, kung papasok man sila. Sa isa sa mga kwarto ay ang lona ni Danilo. Hindi ito panalabas at ang sabi pa ni Danilo ay lumpo ito. Pero mabait naman ito Sir Seth. Hanggang hadban lamang ng pintuan ito nakakaupo. Nagmumuni-muni. Palanipi naman ito. At kapag dumadating sila Lola at api niya, humahalakak na parang tuwang-tuwa. Anpoking din ito. Masandal tulog, yipiral kong tawagin. Kapag kumakain ay hilat ban lamang doon sa ben. Isa sa mga napansin lamang nila Lola na noon na
hindi naman nila pinagtathan ay kapag dainan na. Bagamat nakakahalakhakan naman nila para bang ayaw nila itong panapipin. Dahil pagkakataon tala na yung isang pamangkin ni Danilo na bata lamang ng konti kay Lola. Napanapik lamang dun habang kumakain. Aba, tinawag po ng nanay tapos pinadali pa na pinauwi. Ulipin ko, Sir Seth. Mabait naman sila umanong lahat ayon kay Nona pero yumalabas ang sungip ng mga kaanak ni Danilo. Kapabyola nila ang pinag-uusapan. Para ba kung paraktuhin nila may nakakahawan sakit. Maayos. Pero parang may mali. Hanggang sa mangyari ito. Isang partikular na araw noon, hindi naman inaasahan. Naabutan umano ng malakas na ulan si Nona at aw-api niya sa bukid noon. Lumala panawin kasi na yan wala pa talagang maayos na anunsyo patungkol sa paparaping na bagyo. Hindi ba naman nila napredict sa kadahidanaw yung pagdilim, paglakas ng hangin at biglang pagbabsak ng ulan. Napakabiglaan. Kaya naman patakbo silang pauwi noon. Habang patakbo sila, Sir Seth, nasa pingin nila Lona noon ay pasado 4:00 na ng hapon. Nagulat sila. Halong panik, gulat at pagtataka. Nang sa kabilang parte ng taniman o pilapilay, neon umano naglalakad sa kanagitnaan ng bagyo. Tuwid na tuwid ang paglalakad noon. Para bang hindi alimpana ang napakalakas na hangin. Lagmilip pa nga si Lona nang makitang kahawig ito ng lola ni Banjo. Lakita rin ang tanaw-api niya pero dahil sa pagmamadali ay inakala na lamang nilang ibang tao yon. Tsaka napaka-imposible na yung matanda. Kasi hindi naman nakakalakad yun. Mga ilang metro pa lamang noong nakanagpas sila. May makasalubong naman nila si Danilo na para bang may hinahanap. Pero nang makita sila ay nagulat ito. Parang nadadarong isip pa nga ito. Pero siguro, gawa ng naalalan nito na nililigawan niya pa na ang api ni Lola. Sila na namang ang pinakbuhan nito palapit. Sabi ni Danilo, doon muna sina Lola sumilong sa bahay nila dahil yun ang pinakamalapit. Tapos kasi uwi pa sila, kailangan pa nilang tuwawid ng kalsada. Tapos ay patakbo pa sa kabigaan ng panayan. Ang kinapatakutan kasi, Sir Seth, kapag may ganon, yung kidlat. Marami kasi talagang natatamaan ng kidlat na mga taong nakatayo sa gitna ng bukid. Sumunod naman ang magkapatid. At itong si Danilo ay tubuloy yung kontakto. Pagdaraping nila doon sa bahay nila Danilo, sumilom sila doon sa parang kainan ng pamilya. Maya-maya ay lumabas ang nanay ni Danilo at tinanong kung ano ang ginagawa nila doon. Naikwento naman ng api Milona yung tungkol sa kung paano nila nakita si Danilo. Pagkatapos noon ay pinapasok sila sa isa sa mga kubo. Yung kubo na ito ay yung pinutuloyan ng mag-asawa ng mga magulang ni Danilo pero noong mga panahon na yon, wala binaw ama nito. Dahil sa naghahanap din daw ito kasama ang binata noon. Hindi tumila ang ulan. Yumakas palalalim na siyang lalong kinatakot na magkapatid. Dahil panigurado kung babahain na yung buong kabukiran doon at hindi sila makakauwi ka dadadad. Tiyak mag-aalala ang kanilang mga magulang. Makalipas lamang ng isang oras, meron silang narinig na mga nag-uusap sa labas. Iwabas naman kagad ang nanay ni Danilo at niya, si Danilo at ang kanyang ama ay magkasama na noon. Nag-uusap sila kung hanap daw ba. Emoo naman si Danilo pagkatapos ay itong inanarya ang may daladalang mga tela o kung anong mga tuwalya noon at pumasok sa kubo kung saan nalalagi ang lona ng binata. Makalipas pa ang ilang minuto, bumalik ito. Sabi nito sa magkapatid ay mukhang hindi na sila makakauwi pa. Doon na sila manalagi at binikabe ng maglakad.
Kasing bahang-baha na rin kasi ang lahat ng pawiran noon pauwi. Tapos madilim pa. Ultimo ang irigasyon ay kayang-kaya silang talayin pag nagkataon. Pinagdi sila. Pinahiram ng susuap. Si Danilo Tamkanong ama ay hindi na naipanong ng api Mirola kung saan matutulog. Basta silang aplo ay nasa loob yon kasama ang ina ni Danilo. So either si Danilo at ang ama ay doon matutulog sa kubo ng lola o doon sa isa na kapatid ni Danilo na merong anak. Kalagitnaan ng gabi. Kalagitnaan man dapat ay sarap ng tulog ni Lola. Medyo wala ng ulan doon. Pero rinig pa rin ang pipa ng hangin. Nakarinig daw si Lola ng kanabog ng sahig na kalayan. Parang may gumulong na bote o kung ano. Maya-maya o mano. Maramdaman niya na bumao na yung api niya. At ang nalay ni Danilo ay bumubulong na. Nay, ano ba naman trio? Huwag namang ganito. Noong padisin naman si Lola at gumalaw, laramdaman niya na hinaralan na kaagad ng kapatid niya ang katawan kasi pagbilag niya, hindi niya na daw masilip ang kung anong nangyayari. Gawa man nakaharang na ang api na doon. Pero yun nga, pabulong na galit na nagsalita ang namin ni Danilo. Maya-maya pa, napaimik na daw ang lahat. Tapos, nung nagsalita ulit ang nanay ni Danilo, ang narinig niya na sabi ni Pa, Lay, sa pinto ka dumaan. Huwag sa bintala. Lebla ka dumano ito. Take note, Sir Seth. Lumpo yun, diba, pero ladbya ka. Tapos, noong nasa parpinay pa na medyo kita ni Lola, tuwid na tuwid itong naglalakad. Tapos para umano ang laking babae nun. Hurinto pa umano ito saglit at dumun kay Lola. Yung nipi nito, katulad ng nipi nga o pag umaga pero mas mahaba ang ngisi. Mas bilak ang mga mata. Itataas pa sa ko ang kamay ng lalong huwarang ang apin Lola nun. At napigilan naman na nalay ni Danilo ang gagawin ng mapanda nito. Bumaba ito at pagkatapos ay nakipeng ng kinandado maigi na namin ni Danilo ang pinto at ang bintana. Tapos na may pinulasan sa side ang namin ni Danilo nun. Nagkarpitigan lamang sila ng api ni Lola. At pagkatapos na may dinanaw pa rin ng antok si Nona nun. Hanggang sa pinaumaga may maaga pa sila umuwi. Sir Seth, bakit nga ba hinarawan ng api niya si Nona? Kapalo ang ginagawa ng matanda doon sa kubo nila. Ang ating Lola, maging ang mga magulang nila ay alam na ang tungkol sa ibang kaanak ni Danilo na merong lahing aswala. Sa mother side daw po yun. Hindi na naiibabiting Lona pero hindi na daw itinalaasong noong mga panahon na ito. Dahil maihahalim tulad mo na lamang umamay ito sa amananhid na hindi mamapay-mapay. Luong gabi daw layon, Sir Seth. Nagising ang api ni Lola dahil may kumakanaskos umano sa bintana. Walaw ano-ano. Bigla umanong gumapang papasok ang lola ni Danilo. Partida, Sir Seth. Maliit lamang ang espasyo doon sa bintana. Napagsiksikan niya ang katawan niya na para daw rubber band lamang umano. Saka ito pumadaos-dos at nanablag na sa norba. Doon na bumaon ang ating ni Lola at pagkapang umano itong lanapit sana sa ating ni Lola at sa nanay ni Danilo na para bang may inaabot daling sa palad niya. Kahit na wala namang makita ang ating ni Lola na may hawak ita. Maya-maya pa, mula sa palad niya ay sinahod niya doon yung napakahabang malapot niyang laway na parang may iniluluwa at pilit na may gustong iabot.
Kahit nga wala namang lumalabas sa bibig niya at wala namang nalanablog sa palad niya. Nang makita ito ng ate ni Lorna at napansing pagising na si Lorna noon, ay doon na siya humanaw. Plano na nang makita umano ng ate ni Lorna kung paano humaba na abot sa dibdib ang dila nito. At bigla na lamang umanong manitim ang biyugan ng mga mata niya. Kinausap ko ng nanay ni Vanido. At habang kinakausap, may pinapahay dito sa braso ng matanda na siyang naging gason umano na kahit papano ay kumalima ito. Handong sa napalabas na ito doon. Mula noon, ako't matakot na si Lola na sumama sa ating niya sa tuwing mapunta doon kina Benito. Minsan nga daw ay hinahanap siya ng matanda o lola ni Benito pero humiigo ng tawad pero kaya nga talaga. Hindi nagkapuluyan si Benito at api ni Lola sa kabahilan na umalis si Benito kasama ang lola nila at naiwan na lamang gun ang kapatid nitong may anak. Dahil na rin sa chismosang makalipas na ilang buwan, sabi daw, ang nanay ni Benito ang sumalo ng pinapasa ng matandang yon. Humanaw na raw ito. At mula nang managutan ni Kanan Hiniya, lagi na lamang nawawala sa kapinuan ang nanay ni Danilo. At nung ninamayin na daw ito Sir Seth, sa tuwing si Yusuf pong ang nanay ni Danilo, ay nakakarinig na rin sila ng kanampagan sa apaon. Kung saan na sa noob, ang matandang yan. Magandang umaga po sa lahat. Ang karanasang ibabahagi ko pa sa inyo ay karanasan na masasabi ko unang pag-ibig. Sanay ko ko nangyari. Last sa family edad na po ako noong mga panahon ba yun. Kumbaga pa ibig na mag-asawa. Pero wala pa sa isip ko ang mga babi na gano'n. Co-workmate ko po si X. Ulang kita ko pa lamang sa kanya. Clash pa na siya. Kit siya mapasiplado Pero nung nakakausap ko, mabait naman. Then hapon na, pauwi na po kami noon. Sinabayan niya ako at nabunot ako sa slabring niya na ipan pa umano siya sa bahay namin para umakyat ng ligaw. Nabibla ako. Sinabi ko pa sa kanya na may asawa na ako noon tapos ay lumayo ako. Akala ko pipigil siya Sir Seth. Pero minsan ay tumatawag siya sa phone. Dada I love you siya. 6 na buwan siya nagpaparamdam ng feelings na sa akin. Siyempre Sir Seth, sino ba namang hindi mahulog ang loob nun, diba? Minsan, nagkaroon pa ako ng buwan and balaw at wala akong dalang napkin. Bumili siya. Napatawan lamang siya pagkatapos niyang iabot sa akin niya. Laging close kami noong amin na buwan na panuligawan niya. Hanggang sa nagpapat ulit siya, nasabi nga seryoso na siya at aakit na daw para siya ng ligaw sa bahay. Puruman na puruman. Bago kami pumunta sa bahay, nagtanong ako ng ilang beses kung seryoso talaga siya sa akin. Then nasabi ko ron sa sarili ko, pang sino ang ipapakilala ko sa magulang ko. Siya na panaga. Habang papalakad kami sa van, iniisip ko na, siya man, sana alam mo yun, siya na panaga. Nasa second floor po ang unit namin. Habang papaakit kami, sinabihan po siya na magmano sa magulang ko. Malay ko lang nandun mga panahon na yun. Mais naman po. Doon kami sa sala banawa kasama ang nanay ko. Hanggang sama din kami. Sa isang linggo ng aming relasyon, doon na nagsimula ang parang nakakapang pangyari. Araw ng Sabado, ako lamang ang nasa opisina. Pinampalya ako nagkwentuhan. Nakaramdam ako na parang boring. Sabi ko sa kanya, hatid ko na siya sa pinto kasi may gagawin pa ako.
Pero bago pa man ako makarating sa pintuan, marinig kong nagsalita siya. Pwede. Yun lang yung parte na naipindihan ko. Yun iba hindi na. Kasi nung narinig ko yun, pagdaan na pagbaan ko sa harapan niya. Bigla akong natumba. Sinalo niya ako at pilit niya akong binubuhat. Napaupo kaming dalawa dahil bigla na lamang akong nanhina sa hindi ko malamang dahilan. Tapos ayun, Sir Seth, bigla akong nakaramdam ng kung ano mula sa kanya. Hindi ko makontrol ang sarili ko na sinabing, payakap. Ladyakapan kami. Meron akong naamoy sa kanya. Amoy langis. Lanpingdan ko ang kamay ko galing sa pagkakayakap. Napansin ko makintab ito. Amoy langis din. Bigyan hindi laging boring ang usapan namin, Lord. Pagkatapos ng trabaho ay sabay na kaming umuwi. Napansin ko sa bobby bag niya, may korte na bote ng tanduari na maliit. Para makasigurado ay pinipit ko yon. Kumpirmadong bote nga ito. Pinanong ko siya siyempre kung bakit na bote nun. Tadalit pa ako gawa ng bawal po kasi magdala ng alak sa opisina. Pero hindi nga na ako pinansin nun. Labing maganda naman at masaya ako relasyon namin. Welcome siya sa bahay. At dahil nasa pamang edad na ako, akala naman ng mga magulang at tabarid ko. Yun ang mapapalasala ko. Dirante siya. Kung anong gusto kong kainin, bilibili niya. Hanggang sa nagka-problema ako sa trabaho, Sir Seth, at ako na ang kusan na designer. Nagkaroon kami ng misunderstanding at ayoko nang ipaliwanag sa boss ko dahil sa mababaw lamang naman ng rason. Isang linggo ako walang trabaho na. Isang gabi ay kausap ko mga magulang ko. Silabi ko ang rason kung bakit ako umalis. Habang kinikwento ko, iniyak ako at mataas ang boses ko. Nang bigla na lamang may kumatok. Hindi ko inaasahan na itong exclamator. Pupunta. Meron ba ng cake? Pumasok na sa kwarto ang tatay ko at naiwan kami sa sala ng nanay ko. Sinabi niya na kaya siya pumunta ay baka siya ang dahilan kaya umalis ako. Tinikman ng nanay ko yung cake. Bigla akong nagulat nang sinabi ng nanay ko na baka daw may gayuma yung cake, Sir Seth. Iniwan kami bigla ng nanay ko sa sala nun. Dahil sa masama ang loob ko at galit na galit ako bag sa wala na akong trabaho. Nasigawan ko yung ex ko. Sabi ko, umalis ka la. Wala akong ganang makipag-usap sa iyo. Pagkasabi ko nun, bigla na lamang akong napatipig sa kanya. Napahimik. Nagpapaka. Dahil ang mga mata niya nun, bigla na lamang tumipirik at magsasali pa ito kahit walang anong boses na lumalabas sa bibig niya. Tapos ito na naman ang nangyaring hindi ko talaga pindihan. Derip na derip ako, diba? Hindi ko makontrol ang bigla kong pabyapit sa kanya at mayakap ko na lamang siya bigla sa braso. At nasabi ko na, ang gwapo-gwapo mo naman. Saka siya bumipi at sinubuhay niya ako ng cake at pinainom ng tubig noon. Kahit nawala ako sa kumpanya, patuloy nga akong binabalaw. Minsan sa bahay pa siya natutulog. Alam ng ex ko na birhen pa ako noong mga panahon na yon. Tapos niya mag-leave muna kami pero gusto ko tasalan. Araw ng kaarawan ko, pumunta siya kasama ng mga kaibigan niya pa Dapapis. Binilan ako ng isang dalon na ice cream kaya masaya yung pamangkin ko ng gabi na yun. Natulad siya sa kwarto ko at noong panahon na yun, meron akong buwan ng danaw. Gusto niyang may mangyari sa akin pero tumanggi ako dahil meron na ako nun. At kung pipilit niya pa ay isisigaw ko. Pinilit niya yung Sir Seth kaya napasigaw na lamang ako nun.
Alam mo, walang boses na lumabas sa bibig ko. Tapos, bigla na lamang nangamoy ulip ng isipang ex ko na ito. At para bang pamilyar yung iba pang amoy nito. Parang amoy aso. Bigla na lamang nanbili mong panining ko. Hindi ko siya nakita. Hindi ko napansin na pumunta pala siya sa banyo noon. Pinilit ko makakita pero ang tingin ko sa kanya parang wala siyang suot na damit. Uno lamang ang nakikita ko at ang katawan niya ay pupeng-pupi nun. Hindi naman ako kinabahan na mapapanahon na yun. Medyo nagtataka lamang ako kung ano ang nangyari kasi nga laking maynida ako, Sir Sam. Hanggang sa nakapagtrabaho ulit ako at sa pan ako naka-assign. Na mga panahon na yun, halos nawala na yung komunikasyon namin at hindi ko na siya naisip. Seryoso ako magkatrabaho. Isang day off ko, umuwi ako sa amin. Saka ko lamang siya naalala ng sinabi ng nanay ko na pinapanong niya ako kung saan ako nakapira at kung saan naman lokasyon ng trabaho ko. Naka-bed spacer kasi ako nun. Medyo malayo kasi ang palit. Inawagin ko naman siya. Lagausap at nakita kami sa McDo. Sinama ko yung kaibigan ko nun para makasigurado. Gustong-gusto malaman ng ex ko kung saan ako nagbe-bed space. Pero hindi ko sinabi. Nang gabing yon ay nagpupumilit siyang pumunta. Tumanggi ako. Nasa kalsada kami nun. Habang naglalakad, pakiramdam ko, Sir Seth, bigla na naman ako parang lumulutaw. Parang papel. Parang zombie. Wintik na nga akong magipnobas at mabuti na naman at pinawakan niya ako sa kamay. Pagkawak niya sa akin ay unti-unting bumalik ang biwa ko. Hindi ko maipaliwanag at hindi ko na naman makontrol ang sarili ko nun. Nang arating siya sa pingutunguyan ko. Puro babae kanya at napinala din siya ng porman. Hanggang sa isang partikular na araw nun. Niyaya ko siyang magsimba sa baklaran. 24 oras bukas ang simbahan na yun. Malapit kami sa altar. Lumuhod kami pareho para mandasal. Pagkaupo namin, nagtaka ako dahil hindi siya mapakali. Hindi nga nalilinga sa kaliwa. Hinawakan ko rin kamay niya, alam mo, Sir Seth. Pinagpapawisan siya. Ang lamig naman ng panahon na yun. Gabi na. At open area naman ang lugar na ito. Sabi niya sa akin, sa labas nila daw ako aantayin. Iniwan niya ako sa loob. Doon na ako nagsimulang magbaka. Pagkatapos ko madisipay, maya-maya tumayo ako. Akala ko noon iniwan niya na ako. Nakita kong nag-aantay siya sa labas ng simbahan. Pagkalabas namin ay niyaya niya akong pumunta sa unit niya. Dahil day off raw pinabukasan, pumayag ako. Lahat na nababuho kapag sex. Pero minagyan ko ng unan sa gitna nun. Sabi ko sa sarili ko, pag walang nangyari sa amin ng galing hindi totoo ang kasabihan na imposibleng walang mangyari sa isang kwarto ang isang babae at isang lalaki. Pero nagtamadi ako, Sir Seth. No, anabit siya. Pilit niyang hinuhubad ang pantamin ko. Buti na nang maigpit. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya pero lagi akong nauuntog kaya napapapigil siya. Nang binuksan niya ang inaw, humarap siya sa bingbing. Nan nakahiga nun. Next salita ito, na kung hindi ako nagkaamali ay salitang napin. Sabi niya, may asawa na siya. Binigkas niya ang palanan ko. Tinanong ko siya kung katone ko ba siya. Kasi napaka-weirdo. May mga pagkakataon din, Sir Seth, na kumakain kami sa fast food tapos gusto niyong kainin pati yung pira ko. Wala rin closure ang relasyon namin. Doon habang tumapadan na
medyo nananayo na ang loob ko sa kanya. Naalala ko, Sir Sep, yung parpe na doon siya natulog sa bahay namin. Yung kanina. Naalala kong hinipan niya pa na ako sa tela nun. Sa bibig. Nakita kong papi puso ay hindi pa nagmumulaw siya. Yung panahon na parang nabulad ako at hindi ko makontrol ang sarili ko. Di na ako unti-unting nakaramdam ng takot habang tuwapagay. Kasi pakiramdam ko, hindi mo naman na tao itong lalaking ito. Handang sa inyo, hindi na kami nagpakiramdaman. Nakapag-asawa ko. Napapansin ng asawa ko noon na sa gabi. Pagkasarapan ng tulog ko, tinatawag ko ang pangalan ng ex ko. May mga pagkakataon na pakiramdam ko ay lumilipad ang espiritu ko. Nadi ko siyang hinahanap. Handang sa magkausap kami sa Facebook man. Inamin niya na meron siyang sinubukang gawin sa akin. Hindi lamang siya nagtagumpay nun. Sabi pa niya, hindi na ako magbabago at nakabaon na umano yun. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nasabawan mayon. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.